Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Lubimir Julian. Ngayong araw ng Miyerkules, makakasama natin muli bilang special guest co-host si Miss Ricky Abuel de la Peña, ang Miss Universe Philippines Lukban 2024, Miss Philippines Space of Tourism 2022, at Miss Philippines Youth Grad Winner 2019. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga rin po at maraming salamat po sa pag-imbita po ulit sa akin dito. Ayan, huwag po natin kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Police Community Affairs and Development Group, PCAG, Tagapag-ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Temporary Protection Order, inihain na sa mga tauhan ng Police Regional 11. Tinatanyang 5 pisong milyong halaga ng puslit na sigarilyo sasabat sa checkpoint sa Maguindanao del Norte. At mahigit 4 na milyong pisong halaga ng shabu, kumpiskado sa Pangasinan. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang mga balita mula sa bahagi ng Luzon. Isang matagumpay na joint buy-bust operation ng Philippine National Police ang nagresulta sa pagkakumpiska ng mahigit 4 na milyong pisong halaga ng shabu mula sa isang high-value individual sa Pangasinan. Ito ay nagpapatunay ng determinasyon ng mga otoridad na sugpuin ang problema sa droga at tiyakin ang kaligtasan ng mga komunidad mula sa masasamang epekto ng iligal na kalakalan. Magbabalita dyan si Patrolwoman Eileen R.V. Estoquillo. Hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 731 na gramo na may tinatayang market value na 4,970,800 pesos ay nakumpiska sa joint buy-bust operation ng mga otoridad ng Region 1 sa San Carlos City, Pangasinan nito lamang Lunes, Agosto 26 ngayong taon. Ang suspect ay kinilala sa pangalang Asto, 41 years old, may asawa at tubong San Carlos City, Pangasinan at nakategorya sa mga high-value individuals. Nakumpiska sa suspect ang 6 na knot-tied plastic, 2 malaking heat shield at 16 na maliliit na heat sealed plastic sachet na naglalaman ng puting crystalline substance na hinihinalang shabu na may timbang na higit kumulang 731 na gramo na may tinatayang market value na 4,970,800 pesos. Kabilang sa mga nakumpiska ang isang glass tutor na may hinihinalang shabu, isang bundle ng mga walang laman na plastic sachet na may hinihinalang shabu, 2 digital weighing scale, isang Vivo smartphone, isang unit Norinco caliber 45 pistol na walang serial number na kargado ng 6 na bala,
isang itim na sling bag na ginamit bilang lalagyan ng shabu, isang itim na backpack na may markang North Face, isang Lacoste paper bag na ginamit bilang lalagyan ng shabu, isang berdeng plastic na ginamit bilang lalagyan ng shabu, isang bundle ng hindi nagamit na plastic sachet, at 930,500 pesos na halaga na nalikom na gamot sa iba't ibang denominasyon. Naging matagumpay ang operasyon dahil sa maayos na koordinasyon at pagsanib puwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 1 bilang lead unit, Regional Intelligence Division 1, PNP Drug Enforcement Group 1, PIU Pangasinan, PDEU Pangasinan at San Carlos City Police Station. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o mas kilala bilang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy naman ang PNP sa kanilang pagsasagawa ng operasyon upang matugis ang mga sangkot sa iligal na droga at kanilang titiyakin na secured ang lahat sa Region 1. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Eileen R.V. Eustaquio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Eustaquio. Kulungan ng bagsak ng dalawang most wanted person sa kasong arson matapos masakote sa ikinasang operasyon ng Isabela PNP sa Itiague, Isabela. Ang balita mula kay Patrolwoman Donabel Galang. Estado ang dalawang individual sa magkasunod na operasyon ng Isabela PNP sa kasong arson na nagresulta sa pagkakaaresto ng tinaguriang top 9 at top 10 most wanted person provincial level sa Purok 7, Barangay Soyong, Itiague, Isabela noong ika-24 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Rogelio C. Natividad, Chief of Police ng Itiague Municipal Police Station ang suspect na sina alias Dagul, 29 na taong gulang, may asawa, walang trabaho, tinaguri ang top 9 most wanted person at si alias Paul, 37 taong gulang, may asawa, isang construction worker, tinaguri ang top 10 most wanted person at parehong residente ng nasabing barangay. Matagumpay na naaresto ang mga suspects sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Michelle Gumpal Vides, Presiding Judge, 2nd Judicial Region, Regional Trial Court Branch 24, Itiague, Isabela, para sa kasong arson at walang inirerekomendang piyansa para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Nadakip ang mga sospek sa magkasunod na operasyon sa pinagsanib na puwersa ng Itiague Municipal Police Station at pakikipagtulungan ng Provincial Intelligence Unit, Isabela Police Provincial Office at Provincial Investigation and Detective Management Unit, Isabela Police Provincial Office. Samantala, nasa kustodiya na ngayon ng Itiague Municipal Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Kamakailan ay may nangulit po tayong dalawang individual na nasa listahan natin ng top 9 and top 10 provincial level sa kasong arson. Bawang taga-barangay Soyong. Pagkalabas po ng kanilang warrant of arrest, ay may nakapagsabi po sa atin na cited po sila sa kanilang mga bahay-bahay sa barangay Soyong. Kaya agad-agad po natin nag-coordinate, kasama po natin dito ang PIU Isabela at saka PIDMO natin, PIDMO Isabela PPA. Ako po yung ninanawagan sa ating mga kababayan na pag may mga nalalaman po na tayong mga krimen, ikiusap po kung mangyari pong ipagbigay alam kagad sa ating limpinan para mabigyan po natin kaagad ng kaukulang disposisyon at mabigyan din natin ng justice ang mga biktima. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Donabel Galang, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Galang. Nasabat ang mahigit kalahating milyong pisong halaga ng shabu mula sa isang kilalang tulak na suspect matapos magkasa ng anti-criminality operation ang pulisya sa Muntinlupa City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Mary Tony Veva. Higit kalahating milyong pisong halaga ng iligal na shabu ang nasamsam ng mga operatiba ng Muntinlupa City Police Station sa isang high-value individual
Base sa investigasyon, pasado alas 8 ng umaga sa Barangay Alabang, Muntinlupa City nang ikasa ng Intelligence Section ng Anti-Criminality Operation laban sa sospek. Siya ay kinilalang si Elias Samad, 32 taong gulang na sangkot sa pagbebenta ng ilegal na droga sa kanilang lugar. Nasabat mula sa pag-iingat ng sospek ang 3 pirasong plastic sachet na naglalaman ng white crystalline substance na pinaniniwala ang shabu. May bigat na 110 grams at may standard drug price na 748,000 pesos. Inaresto si Elias Samad sa kasong paglabag sa RA 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang nasabing operasyon ay patunay lamang na patuloy ang pagsisikap ng mga alagad ng batas upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng ating komunidad. Mula dito sa Muntinlupa City Police Station, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Meritoni Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Beba. Nakiisa ang PNP Anti-Cybercrime Group sa isang motorcade bilang bahagi ng kanilang pagsisikap na itaas ang kamalayan at labanan ng human trafficking at online sexual abuse or exploitation ng mga kabataan. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Isang motorcade ang nilawkan ng PNP Anti-Cybercrime Group na pinamunuan ni Police Lieutenant Colonel Cheryl Piatar, OIC ng Women and Children's Cybercrime Protection Unit, na isinagawa sa Inares Event Center, Antipolo City noong ika-24 ng Agosto na may temang Iisang Nasyon, Iisang Aksyon. Sa bagong Pilipinas, tapusin ang human trafficking ngayon. Isinagawa ang motorcade na ito bilang pagdiriwang sa World Day Against Trafficking at ang paglulunsad ng Barangay Iyakat 2.0 Community Program na pinangunahan ng Department of Justice sa pamamagitan ng Interagency Council Against Trafficking. Ang nasabing aktibidad ay nilawkan ng local government unit ng Antipolo City, PNP, BFP, barangay officials at stakeholders. Ang layunin ng nasabing aktibidad ay upang itaas ang kamalayan at pakilusin ang mga aksyon sa buong komunidad laban sa human trafficking at online sexual abuse or exploitation of children o SAEC. Ang inisyatiba ng Barangay Iyakat ay tumulong upang bigyang kapangyarihan ng komunidad, pasiglahin ang pagtutulungan at bumuo ng kapasidad sa katutubong antas upang protektahan ang mamamayan laban sa human trafficking. Ang activity na ito ay ang pagpapakita na ang mga Pilipino ay nagkakaisa sa laban kontra sa human trafficking. At ang PNP ACG ang isa sa mga ahensya na nakatutok sa laban na ito. Mula dito sa Inares Sports Complex, Antipolo City, kaisa ako laban sa kontra human trafficking at OSAEC. Nagbabalita para sa Police News Network, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Pinangunahan ni Police Colonel Felipe Maragon, Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office, ang paglulunsad ng National Police Clearance System Satellite sa Antipolo City na naglalayong mapadali ang proseso ng pagkuha ng nasabing dokumento para sa mas mabilis at epektibong serbisyo. Patrolwoman Angelica Ricateng sa balita. Tagumpay na inilunsad ng kapulisan ng Antipolo Component City Police Station para sa publiko ang National Police Clearance System Satellite na ginanap sa Lingkod Bayan Center, Robinson's Place, Antipolo City, Rizal, nito lamang ika-27 ng Agosto taong kasalukuyan. Pinangunahan ng masigasig na si Police Colonel Felipe V. Maragon, Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office, ang aktibidad katuwang si Police Lieutenant Colonel Ryan L. Manungdo, Acting Chief of Police ng Antipolo Component City Police Station, kung saan siya ay nagpabatid ng kanyang mensahe at pasasalamat sa suporta na ibinigay ng mga mamamayan. Dumalo din sa nasabing aktibidad si Police Colonel Christopher M. Abisha, Acting Deputy Regional Director for Administration Pro 4A, kasama sina Honorable Randy Puno, Board Member of Antipolo City, at Miss Cristina Manalo,
Regional Operations Manager Robinson Small bilang mga panauhing pandangal na nagpaabot din ng kanya-kanyang mensahe sa mga dumalo. Labis din naman ang pasasalamat ng mga mamamayan sa inilunsad na proyekto ng ating mga kapulisan upang mas mapadali ang kanilang pagproseso ng mga pangunahing dokumento na kailangan sa pagpasok ng trabaho. Accessible, makakatipid sa pamasahe kung para na pupunta po tayo sa headquarters kasi magkano din ang transpo na tayo sa kailangan pag-special, di ba? Nasa 40 or 60 at 60 tao. Eh dito, at least ito, ilis mo na una malamig na, di ba? Hindi mainit, hindi malikabok. At saka, pwede ka nang pumasyal after magawa ng police clearance. Una saludo ako sa mga kapulisan natin kasi una po yan, napaka-supportive nila, pangalawa napaka-maasikaso nila, lalo na ngayong opening, kita-kita naman natin. Ang paglunsad ng National Police Clearance System Satellite ng mga kapulisan, katuwang ang pamahalaan ay mahalaga sa pagpapabilis ng proseso ng pagkuha ng police clearance. Sa pamamagitan din nito, mas nagiging accessible ang clearance sa mas maraming tao, lalo na sa mga lugar na malayo sa mga pangunahing opisina ng kapulisan. Nakakatulong din ito sa pagpapalakas ng seguridad at kaayusan sa ating bansa dahil mas mabilis na naipapamahagi ang mahalagang impormasyon ukol sa mga individual. Ito rin ay bahagi ng modernisasyon ng serbisyo ng pulisya para sa mas epektibong pagtugon sa pangangailangan ng publiko. Ang Robinson Small at Tipodo Rizal dahil po sa pagpapahinulog na makataong pagpala namin sila ngayon at may tayo po yung ating National Police Clearance System dito sa lalawigan ng Rizal hanggang sa lungsod ng Antipolo kung saan pwede na pong mai-cater natin yung ating mga kababayan hindi lamang sa Antipolo, hindi lamang sa Rizal, hindi sa iba't ibang panig ng bansa na makakapag-secure na po sila ng police clearance at dito po ay natutulungan natin ang ating pamayanan na makakuha sila sa police clearance na kailangan po sa dito po natutulungan din ating mga kababayan ng ating PNP sa zone ng relief dahil nationwide po sa ating sistema may warrant of arrest ka o ikaw man ay trust sa kanila. Maraming salamat po government unit ng Rizal, Antipolo at lalo-lalo na po maraming salamat. Dito sa asahan natin na ladag sa insunon natin mga kababayan dito sa Antipolo at sa buong probinsya ng Rizal. Napaka-convenient at very accessible na national police clearance. Hindi na nila kailangan pumunta sa police station habang may balak pamilya nila na mag-mall dito sa Robinson, Antipolo ay pwede na sila kumuha ng police clearance. Para ilapit nga yung mga servisyo sa ating kababayan na convenient sa kanila na hindi na sila may hiratan pa. Mula rito sa Antipolo City, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Angelica Rito, lagat ng batas, nagtataguyod ng Pilipinas. Maraming salamat, Patrolwoman Angelica Ricateng. Bilang bahagi, tuloy na pagsisikap ng PNP na masugpo ang illegal mining activities at protektahan ng kalikasan. Dalawang lalaki ang arestado sa isinagawang operasyon laban sa Dalawang lalaki ang naaresto matapos isagawa ng mga otoridad ang isang matagumpay na operasyon laban sa illegal mining sa Sitio Piangab, Barangay Ligaya, Sablayan, Occidental, Mindoro nito lamang Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Benny, 21 taong gulang, residente ng Baguio City, Benguet, at alias Jan, 22 taong gulang, residente ng Barangay Pag-asa, Sablayan, Occidental, Mindoro. Ayon sa Sablayan Municipal Police Station, ang mga sospek ay nahuling aktwal na nagsasagawa ng mining exploration nang walang kaukulang permit. Ang operasyon ay pinangunahan ng mga tauhan ng Sablayan Municipal Police Station sa pakikipagtulungan ng mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources na siyang lead unit ng operasyon. Sa kanilang masusing pagsisiyasat, nahuli ang mga sospek sa akto ng kanilang illegal na aktibidad. Sa kasalukuyan, ang mga naarestong sospek at mga nakumpiskang ebidensya ay nasa kustudiya ng Sablayan Municipal Station
para sa tamang disposisyon at pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Republic Act 7942 o Philippine Mining Act of 1995. Patuloy na pinaigting ng mga otoridad ang kanilang kampanya laban sa illegal mining upang maprotektahan ang likas na yaman ng bansa at matiyak na ang mga ganitong uri ng operasyon ay masusugpo dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Desiree Padilla, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayong buwan ng kapayapaan, ang Philippine National Police ay kaisa ninyong lahat bilang mga tunay na tagapamayapa, mga tagapag-ingat ng kaligtasan at tagataguyod ng patas na katarungan. Sa loob ng mahabang panahon, ang PNP ay kaisa ninyo upang tugunan ang mga ugat ng kaguluhan, upang bumuo ng tiwala sa ating mga komunidad at upang isulong ang usaping pangkapayapaan. Ang PNP ay lubos na nagsusumikap upang mabigyan ng pagkakataon ng kapayapaan laban sa kriminalidad, sa banta ng terorismo at upang suportahan ang mga inisyatibo ng gobyerno tungo sa kapayapaan. Let's give peace a chance. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Timbog ang isang street-level individual sa isinagawang buy-bust operation, habang kumpiskado naman ang mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu mula sa naturang suspect. Ang mga kasong isasampa laban sa kanya ay magbibigay daan sa pagpapatuloy ng legal na proseso upang mapanagot ang mga taong sangkot sa illegal na droga. Yan ang report ni Patrolwoman Blessel Keys Pedoche. Nagkumpiska ng Cebu City PNP ang 170,000 halaga ng shabu mula sa isang street-level individual na suspect sa isinagawang buy-bust operation sa Sitio Agay-ay, Barangay Tejero, Cebu City nito lamang makaraan. Kinilala ni Police Major John Lindbert Castigador Yango, Station Commander Police Station 3, Cebu City Police Office, ang suspect na si alias Bunjing, 44 anyos at residente ng naturang lugar. Bandang alas 3 ng hapon na ikinasa ng kapulisan ang nasabing operasyon na niresulta sa pag-aresta ng suspect at pagkasabot ng 34 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 25 gramo at standard drug price na 170,000 at buy-bust money. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 3 si CPO ang suspect at mahaharap sa kasang paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Magandang araw po. Ako po si Police Colonel Antonito Ibanez Cañete, ang Acting City Director ng Cebu City Police Office. Tinitiyak po ng Cebu City Police Office sa publiko na ang ganitong operasyon ay patuloy na isasagawa ng ating kapulisan upang matigil ang paglaganap ng ilegal na droga. Sama-sama po nating labanan ang salot na ilegal na droga upang makamit ang isang ligtas at maunlad na komunidad. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Patuloy ang buhanan ng Cebu City PNP sa kampanya laban sa ilegal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Cebu City, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Blessel Keys Pedoche, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pedoche. Walang takas ang dalawang street-level individual matapos makuhanan ng illegal na droga sa ikinasang buy-bust operation ng mga otoridad sa Catbalogan City, Samar. Narito ang report ni Patrolwoman Maria Elena Singian. Nalaboso ang dalawang street-level individual sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba sa Barangay Payaw, Catbalogan City, Samar.
Bandang alas 4:53 ng madaling araw ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Katbalugan City Police Station sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency A. Na-recover sa mga sospek ang 6 na pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 6.2 gramo na nagkakahalaga ng 42,160 pesos at isang genuine 500 peso bill na ginamit bilang buy-bus money. Mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang pambansang pulisya katuwang ang iba pang mga ahensya ng gobyerno sa kampanya laban sa ilegal na droga upang matiyak ang kapayapaan at kaligtasan sa ating bansa. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Elena Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Aabot sa 5 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska mula sa 2 lalaki matapos ang isinagawang checkpoint operation ng mga otoridad sa Maguindanao del Norte. Ang mga ganitong operasyon ay hindi lamang nakakatulong sa pagpigil sa pagpasok ng mga smuggled goods sa bansa, kundi pati na rin sa pagprotekta sa lokal na industriya at kalusugan ng publiko. Patrolwoman Veronica Lagi sa report. Nawat ang 54,000 pesos halaga ng smuggled cigarettes habang arestado ang 2 lalaki sa isinagawang Maguindanao del Norte PNP checkpoint operation sa Barangay Kinebaca, Dato Odinsinsuat, Maguindanao del Norte noong 25 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Salman H. Sapal, Provincial Director ng Maguindanao del Norte PPO ang mga suspect na sina alias Ryan, 33 anyos at si alias Baron, 48 anyos na pawang residente ng Davao City. Bandang alas 8 ng gabi nang makatanggap ng impormasyon ang Regional Drug Enforcement Unit Riyadh CTU Probar galing sa isang confidential informant tungkol umano sa isang sasakyan na lulan ang mga pinaniniwalaang smuggled na sigarilyo. Agad naman silang nakipag-ugnayan sa Dato Odinsinsuat MPS at First Provincial Mobile Force Company Maguindanao del Norte PPO at agarang ikinasa ang naturang operasyon na nagresulta sa pagkakumpiska ng mga kahong-kahon na smuggled na sigarilyo at pagkakaaresto ng mga suspect. Nakuha mula sa operasyon ang 133 kahon ng hindi dokumentadong New Berlin Cigarettes brand, walang BIR stamps at walang malinaw na graphic warning components na may market value na 38,000 pesos kada kahon at may kabuuang halagang 5,054,000 pesos. Ang mga naarestong suspect ay nasa kustodiya na ng Dato Odinsinsuat MPS habang ang mga nakumpiskang smuggled na sigarilyo ay nasa kustodiya na ng Bureau of Customs para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Kasong paglabag naman sa Section 1401 o Unlawful Importation or Exportation ng Republic Act 10863 na kilala rin bilang Customs Modernization and Traffic Act ang kakaharapin ng mga suspect. Ang matagumpay na pagkakakumpiska ng mga kontrabando ay resulta na mas pinaigting ng Maguindanao del Norte PNP sa operasyon laban sa kriminalidad, police visibility at border control sa kanilang nasasakupang lugar. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Veronica Lagi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lagi. Naglabas ng temporary protection order sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang Regional Trial Court kaugnay sa pagpapatupad ng warrant of arrest laban sa leader nito na si Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. Nakibalita dyan si Patrolwoman Sheena May Ilagan. 11 received official copy of the temporary protection order issued by RTC of Davao City and naghain ng temporary protection order ang Davao City Regional Trial Court Branch 15 sa mga tauhan ng Police Regional Office 11 nito lamang ika-27 ng Agosto taong kasalukuyan sa KOJC Compound, Buhangin, Davao City.
Ayon sa panayam ni Police Colonel Jean Fajardo, Chief Public Information Office, na wala munang dapat ipagdiwang sa nasabing temporary protection order sapagkat patuloy pa din ang implementasyon ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ng ating Chief PNP, we remain in our position. Tuloy-tuloy po yung ginagawang implementation at search po. At nakasaad sa temporary protection order ang agarang pagkuha ng mga barricade at barriers upang pahintulutan sa paglabas-pasok ang mga membro sa KOJC compound. In the temporary protection order ay ang sinasabi po doon ay pinapaalis. Ordering o the RTC Davao ay inorderan po ang Police Regional Office 11 na tanggalin po ang barriers, ang barricades na nag-i-impede po ng access sa KOJC. Nilinaw din ni Police Colonel Fajardo na patuloy pa din ang paghain ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy at mananatili ang ating mga kapulisan sa loob ng KOJC compound. Bilang mga lingkod bayan, ang ating mga kapulisan ay nakatuon sa paggalang sa batas, pagprotekta sa mga karapatang pantao at pagsunod sa mga pamamaraan ng operasyong pampulisya. Mula dito sa Rion 11, ako yung PNN correspondent, Congresswoman Sheila May Ilagan, alagad ng batas na napaguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ilagan. Walang kawala sa batas ang isang driver sa South Cotabato matapos itong magpositibo sa iligal na droga sa ikinasang search warrant operation sa mismong bahay nito. Nakatutok dyan si Patrolwoman Ara Cassandra Concon. Tiklo ang isang tricycle driver matapos magsagawa ng search warrant operation ang mga otoridad sa mismong tahanan nito sa sitio San Roque, Kinsangan, Santo Niño, South Cotabato nito lamang buwan ng Agosto 25, taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Raymond L. Faba, hepe ng Santo Niño Municipal Police Station, ang suspect na si alias Gerald, 48 anyos, may asawa, tricycle driver at residente ng naturang lugar. Ayon kay Police Major Faba, bandang alas 3:43 ng madaling araw, sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng Santo Niño MPS, SCPIU, SCPPDEU at 2nd SPMFC ang bahay ng suspect at dito nasamsam ang 5 pakete ng pinaghihinalaang shabu. Nakahanda ang stasyon para sa kasong ipapataw sa suspect na may kaugnayan sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, hindi titigil ang ating kapulisan sa pagsugpo ng mga sangkot sa iligal na droga upang mapanatiling maayos at ligtas ang ating komunidad. Mula dito sa General Santos City, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Ara Cassandra Concon, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayong magtapos, nais po namin magpasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programang Police News Network at patuloy po natin itong suportahan, pati po ang Police News Express. At syempre, taus puso po tayo nagpapasalamat sa aking partner po ngayon na si Miss Ricky Abuel de la Peña. Maraming salamat po, ma'am. At baka po meron po kayong nais batiin o pasalamatan din po. Maraming salamat din po, partner, for today. At thank you po sa mga sumusubaybay sa PNN News. Sana po ay may mga invited po kami na gusto pong mag-model. Open po ang block modeling workshop. Magkakaroon po kami ng workshop this September to October. At sa ating mga ka-PNN, please support the Office of the Chief PNP Facebook page at ang Facebook pages ng PICA-G, Tagapag-Ugnay, Police News Network at Police News Network YouTube channel. I-follow, i-like, and i-subscribe upang maging updated kayo sa mga accomplishments ng pambansang pulisya. And of course, pinapasalamatan at binabati ko din po
si Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil, Police Brigadier General Roderick Augustus Alba, ang Director ng Police Community Relations. PICA-G Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Restituto Arcangel. Police Colonel Marvin Joe Saro, Police Colonel Joel Serrano, sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group. At of course, sa mga magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. At sa ngalan po ng 232,000 strong members ng Philippine National Police, sa pamumuna ng aming Chief PNP, Police General Romel Francisco Marbil, at sa pamumuno ng ating mahal na Presidenteng Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami po ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil dito, sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Lubimir Julian, and Ricky Abuel de la Peña, ang inyong Miss Universe Philippines Lokban 2024, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.